Kaugnay ng pagbibitiw ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson bilang ICI Commissioner, kausapin natin si ICI Executive Director at Spokesperson Attorney Brian Hosaka. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning, Rafi. Good morning, Connie. Apo, kasunod po ng resignation ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson bilang ICI Commissioner, may nakikita na po bang ipapalit sa kanya at may rekomendasyon po ba ang ICI? Well, sa ngayon, walang rekomendasyon pang ICI dahil prerogative ng Presidente na mag-appoint ng mga members ng Commission. Malinaw po yan dun sa aming executive order creating the Commission. So eventually, it is talagang prerogative ng ating Presidente ang mag-appoint ng members ng Commission. But sa ngayon, sa tanong mo kung meron kayong marerekomenda ang Commission, wala pa sa ngayon. Matagal na niyo po bang alam na posible mag-resign na itong si Secretary Singson? Well, kung sa matagal, hindi naman ganun katagal. In fact, the letter was addressed to the President and it was immediately forwarded to the office of the President. No? So, in that matter, medyo hindi naman ganun katagalan na alam ng Commission itong matter na to. So, hindi po kayo nagulat, at least? Well, syempre, kagulat-gulat na talaga pala magre-resign nating commissioner in the sense that it will be effective on December 15 as mentioned by him during his press conference. No? So malaking nagulat rin ang commission eventually na talagang magre-resign na talaga si Commissioner Babe Singson. Pangalawang beses na ito na may nag-resign sa ICI. Hindi po ba ito makaka-apekto sa integridad ng komisyon tulad ng sinasabi ng ilan? Well, gaya nga na sinabi rin ng aming chairman kahapon nung kanya siya humarap sa media, in-explain niya na malaking bagay na ang integridad ng commission ay nakasalalay rin sa mga miyembro ng commission, but at the same time, kailangan mahusgahan ang pagka-independent ng commission on the actions, referrals at saka yung mga ginagawa nito. So nakita naman ng taong bayan kung paano mag-refer ang aming commission at the same time sa mga pleadings at submissions nito sa Office of the Ombudsman, wherein nakita naman ninyo na nilalagay namin doon ng mga sapat na ebidensya na maaring magpatunay na maaring may pagkasala tong mga taong na ilagay namin sa aming referrals for investigation before the Office of the Ombudsman. So, whether or not the independence of the Commission, it is true that in a way malaking bagay kung sino ang mga miyembro nito. But sa kabila naman makikita nila na walang sinasanto ang commission at as long as there's sufficient evidence, meron tayong strong evidence to refer a case before the Office of the Ombudsman, agad-agad naman po namin sinasubmit yan sa Ombudsman. Speaking about your referrals, handa naman daw humarap si dating Senador Bong Revilla na isa sa mga inirekomenda ng ICI na kasuhan sa Ombudsman. Pero hindi raw siya naimbitahan o nabigyan ng pagkakataong depensahan yung kanyang sarili. Ano pong masasabi niyo dyan? Well, yes. Ang commission kasi, based on EO 94, fact-finding siya, nag-investigate kami kung sinong maaring responsible sa mga pag-fund, pag-plan at pag-implement ng mga alleged anomalous flood control projects. No? So, wala kaming pine-prevent o hindi pinapayagan mag-appear dito sa commission. But in the same time that katulad nga ng nasabi ko, yung may mga congressmen dito na pumunta rito, sila ay voluntarily na pumunta. At the same time, tinanggap naman namin sila at pinakinggan namin ang kanilang testimony nila. No? But gaya rin ang aking na-explain this morning is that hindi naman nagtatapos ang investigasyon sa ICI. Ang ICI ay fact-finding, nagagather kami ng mga ebidensya, kinakalap namin yan, binubuo namin ang kaso, at nagre-refer kami sa Ombudsman. However, the Ombudsman to continue with the preliminary investigation at doon ay maaaring, in fact, they are mandated to request or to allow anybody who will be part of the investigation to appear before them to submit their evidence to refute any accusations or charges against them. So as far as the ICI is concerned, nagbubuo kami ng mga kaso, tinatanggap namin lahat ng ebidensya at ito ay binibigay namin sa Office of the Ombudsman. So wala kaming pine-prevent, wala kaming pinagbabawal na pumunta dito at mag-explain ng kanilang side.
whether voluntarily or upon invitation by the Commission. Ano pong reaksyon nyo sa interpretasyon ni na Senador Mark Villar at dating Senador Grace Poe na yung pag-refer ng ICI sa Ombudsman para sa investigasyon ay patunay daw na hindi sapat yung ebidensya para sampahan sila ng reklamo? Well, sa ngayon, ganun ang referrals namin. No? Ang referral namin right now is for further investigation because it is very important na pagka ang mga kaso ay naisampa na at naibigay na nasubmit na no, sa Office of the Ombudsman, dapat malakas talaga ang ebidensya, malakas ang kaso. So, it is also within the prerogative of the Ombudsman. Sila nga ang magsusuri niyan kung there is sufficient evidence. But eventually, pagkadating nito sa kaso, ang Office of the Ombudsman na magbubuo ng kaso. No? So, ang ginawa namin is refer namin to together with all the evidence that we have. Sila magsusuri nito, i-review nila. Ngayon, kung kailangan pandagdagan ng ebidensya dyan, then sila ngayon ang they would have to go through the preliminary investigation stage and thereafter determine whether or not proper charges can be filed against the senators. Sa ngayon po, ano yung assessment nyo sa ginagawa nyong live stream ng inyong pagdinig? Well, gaya nga na-explain ko rin, no? Ang live streaming guidelines kasi ng ICI, ang default niyan, ibig sabihin, talagang live streaming yan unless there are sufficient grounds for a resource person to request for executive session. Kasi alam namin na yung taong bayan ay gusto nila ng live stream. No? Kami rin naman. Kaya nga, yan ang default namin. Yan ang general rule ng ICI. Pagka meron kaming proceedings, live stream yan. However, we also recognize the rights of individuals, meaning our resource persons, to request and ask the Commission for an executive session based on law, based on our guidelines. Gaya nga rin ang nasabi ko before, ang guidelines naman ng ICI, talagang pinag-aralan namin yan. We based it on law sa batas. It is based also sa decision ng mga korte. Hindi ho namin inimbento yan. At ang ICI sumusunod sa batas kasi po we cannot not follow the law. We have to follow that. We are not above the law. So, ang sinasabi po namin dito, pagka meron po silang rason na sapat, na basihan legal, to ask for executive session, then they have the right to do so. And ang commission naman po ay magro-rule accordingly. Sige po, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rafi. Maraming salamat, Connie. Si ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka.